Magandang araw, ako si Sir at isa na namang Tagalog na math video lesson. Sa video lesson na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa integers, specifically sa addition of integers. Ano nga ba ito at paano nga ba tayo nag-a-add ng integers? So, ano pang hinihintay natin? So, simulan na natin. So, bago tayo magsimula ng pag-add o bago tayo mag-add ng integers, linawin natin, ano ba yung kanina ko sinasabi, binabanggit, na integers? Yan. Ano nga ba ito? Ang integer, sa madaling salita, ito yung mga signed numbers o mga number na may sign. Yan yung positive at negative. Okay? So, positive 1, positive 2, at yung kabaligtaran niya, negative 1, negative 2. Nagiging integer pag pinag-uusapan na natin ang sign. At the same time, kapag integer ang pinag-uusapan natin, ibig sabihin, ang pinag-uusapan natin ay whole number. So, ang integers ay yung mga whole number na may sign. So, let's have, halimbawa, positive 2. Integer yan. Positive 2.5, hindi ito integer kasi hindi siya whole number. Also, we may have negative 4. Negative 4 is an integer, okay? Negative 4.3, hindi na ito integer kasi hindi na siya whole number, okay? Yung 0, kaya positive or negative? Ang 0 ay hindi positive, hindi rin negative. 0 lang siya, okay? Again, ang 0 hindi positive at hindi negative. At isa pang paalala, ang positive 2 ay equal din sa 2 lang. So, kapag walang sign, positive yon. So, yung may sign na positive at walang sign na positive, that is the same. Okay? So, proceed na tayo sa addition of integers. Okay? So, sa addition of integers, yan. Sa addition of integers, meron tayong dalawang situation. Ang unang situation natin is same sign o magkatulad. Same sign. Ito yung situation number 1 natin. Same sign o magkatulad yung sign ng pinag-a-add natin. At yung situation number 2 natin is yung merong different sign. So, yan yung dalawang situation natin. Same sign at different sign. So, pag-usapan muna natin yung unang situation natin. Yung tinatawag nating same sign. Okay? So, may tatlong method, May tatlong method ng pag-a-add ng integers. Una dito ay ang tinatawag nating algebra tile method. Ang pangalawa ay yung tinatawag nating number line method. At yung pangatlo ay yung tinatawag nating rule method. So, pag-usapan muna natin, unahin natin ang algebra tile method. Sa algebra tile method, gumagamit tayo ng tiles para i-represent ang positive at negative. Blue tiles para sa positive at red tiles para sa negative. Maaaring gumamit tayo ng ibang kulay, pero pinaka-advisable red tiles sa negative. So, let's have an example. 4 plus 3, that is 4 blue tiles at 3 blue tiles, equals 7 blue tiles. So, 4 plus 3 is equal to 7. Negative 3 plus negative 2. Ito ay 3 pulang tiles plus 2 pulang tiles, equal sa 5 pulang tiles. Negative 3 plus negative 2 is equal to negative 5. So, yun ang algebra tile method. Paano naman yung tinatawag nating number line method? So, from its name itself, number line method, ginagamitan natin siya ng number line. So, let's have example. Gumawa na agad tayo ng example. I have 5 plus 2. Okay, alam natin, ang 5 plus 2, obvious naman, alam na natin na 7 yan. Pero paano natin yan papakita sa number line? So, gagawa ko number line. Ayan. So, meron tayong number line. Lagyan na rin natin bala ng negative. Ayan.
So, meron tayong number line. Ang sabi natin, 5 plus 2. So, para gamitin natin yung number line, una, ilocate natin yung unang given natin, which is 5. So, andito si 5. So, talon tayo kay 0 papuntang 5. Okay? 5. Papuntang 5. So, eto si 5. Plus 2. Tandaan, pag positive, ang gagawin natin, pupunta tayo sa right o kanan. Tatalon tayo pa kanan. Pag negative, tatalon tayo pa kaliwa. Kaya nga yung positive 5 natin, tumalon tayo papuntang kanan. Mula 0, tumalon tayong papuntang kanan sa 5. So, plus positive 2. That means, tatalon tayo ng dalawa papunta sa kanan. So, 1, 2. Titigil tayo sa 7. That's why, sabi nga natin, 5 plus 2 is equal to positive 7. So, kung gusto nyo lagyan ng sign na plus, ng positive, okay lang. Kung gusto nyo walang sign, that is the same. So, we have 7 as our answer. Another example, let's have negative 3 plus negative 2. So, nilagyan ko siya ng parenthesis, pero huwag kayong malilito, kahit may parenthesis yan, ganun pa rin yan. Nilagyan lang yan ng parenthesis para hindi magkadikit yung plus at yung negative. Gawa ulit tayo ng number line. Okay. I have here my number line. So, from 0, ang ating unang given is negative 3. Sabi nga, kung negative, tatalon ka pa kaliwa, left. So, talon tayo pa kaliwa ng 3 units, negative 3. Punta tayo sa negative 3 o 3 units. 1, 2, 3, negative 3. Next, plus negative 2. That means tatalon tayo ng 2 units pakaliwa rin kasi nga negative. So, 1, 2. Titigil tayo rito sa negative 5. Therefore, negative 3 plus negative 2 is equal to negative 5. So, yan yung way ng pagsosolve or pag-add ng integers using the number line. How about yung pangatlong method, the rule method? Okay, so pag-usapan naman natin yung rule method. So, ito yung ating rule sa pag-add ng same sign integers. So, to add same sign integers, add the absolute values and copy the same sign. So, ano na gagawin? Tandaan, sa same sign, add the absolute values ng ating given and copy the same sign. So, ibig sabihin, ipag-a-add natin yung mga number, yung mga numerical values, pag-a-add natin, and dahil magkatulad ang kanilang sign, at kung magkatulad lamang ang kanilang sign, kokopyahin lang natin yung sign sa final answer natin. Okay. Kunyari, let's have an example. Let's have 5 plus 2. Yan. Alam natin, 5 plus 2 is equal to 7. So, paano ginamit dyan yung rules? Okay. So, alam natin yung 5 plus 2 is the same as positive 5. Positive 5 plus positive 2. So, positive 5 plus positive 2, pag adin yung absolute value o yung mga numerical value na andyan, 5 plus 2, 7, at dahil pareho siyang positive, same sign, kokopyahin lang natin yung sign. Positive 7. So, 7 o positive 7. Another example, let's have negative 3 plus negative 4. Add the numerical value, 3 plus 4 equals 7. Copy the same signs, negative. So, negative 3 plus negative 4 is equal to negative 7. How about negative 6 plus negative 2? Negative 6 plus negative 2, 6 plus 2, add the numerical values, pag-add din na natin, 8, at kokopyahin natin yung magkatulad na sign, which is negative. So, negative 6 plus negative 2 is equal to negative 8. Last example, let's have positive 4 plus positive 9. Positive 4 plus positive 9, 4 plus 9, add the numerical values, 13. Kopyahin lang natin yung magkatulad na sign, positive 13, or pwedeng 13 lang din ang isulat natin kahit walang sign. Okay? Kasi nga, sabi ko kanina, may sign at walang sign na positive, automatic positive yun. Intindihan na yun. So, punta naman tayo sa situation number 2. Kung kanina yung situation number 1 ay different sign, yung situation number 2 ay
yung situation number 1 ay same sign, yung situation number 2 is yung tinatawag nating different sign. Okay, different signs. Magkaiba naman yung signs. Yung isa positive, yung isa negative. So, ginagamit pa rin natin dito yung tatlong method. Yung algebra tiles, pwede natin gamitin kahit alin doon na yung tatlong method. Algebra tiles, number line, at rule method. So, unahin natin uli ang algebra tiles. So, gamit tayo ng example, 4 plus negative 3. So, ito ay 4 na blue tiles at 3 red tiles. So, yan yung 4 plus negative 3 natin. Ika-cancel natin yung sa equals natin yung magkakapares. Maiiwan sa atin ang isang blue tile, so that is positive 1. Therefore, 4 plus negative 3 equals positive 1. Negative 3 plus 2. So, 3 red tile plus 2 blue tile. Again, ika-cancel natin yung magkatulad. So, we will be left with negative 3 plus 2 is equal to negative 1. So, yan yung pag-a-add ng different signs using algebra tiles. Now, gawin naman natin yung pangalawang method, yung tinatawag nating number line method. So, gamit tayo ng example. Let's have 5 plus negative 2. So, 5 plus negative 2. Gawa tayo again ng number line. So, meron na ako ritong number line. Okay? So, same. Tandaan natin yung ginawa natin kanina. Tandaan, kapag positive, tatalon tayo sa kanan. Right. Kanan. Kapag negative, tatalon tayo sa left or kaliwa. Okay. So, we have positive 5. So, mula 0, talon tayo sa positive 5. Yun. So, from positive 5 plus negative 2, tatlon tayo pa kaliwa. So, negative, 2 units, 1, 2. Dito tayo titigil sa 3. Therefore, 5 plus negative 2 is equal to positive 3. Pwede natin lagyan ng sign. Positive 3. That is how you use number line. Another example, let's have negative 4 plus 5. Gawa ulit tayo ng number line. Okay. Gaya ng ginawa natin, kapag positive, pakanan, kapag negative, pakaliwa. So, dahil negative 4, mula 0, talon tayo pakaliwa, 4 units. That is negative 4. Dito tayo titigil. And then, plus positive 5. Dahil positive siya, tatalon tayo ng 5 units pakanan. So, positive 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dito siya tumigil sa 1. Therefore, negative 4 plus positive 5 is equal to positive 1. So, that is how we use the number line sa pag-a-add ng integers. Ngayon naman, yung ating rule method. So, ito yung ating rule sa pag-a-add ng integers na may magkaibang sign. To add integers with different signs, use the sign of the number with the higher absolute value and subtract from it the one with the lower absolute value. So, sign with higher absolute value, yun para makuha natin yung sign, dun yun magagaling, and subtract 1 with the lower absolute value. Sign ng mas mataas na, may mas mataas na absolute value, at isusubtract natin yung mas mababa na absolute value. So, paano mangyayari yon? Let's have some example, okay? Let's have 5 plus negative 3. So, by applying rule method, kunin daw natin yung sign ng may mataas, mas mataas na absolute value. So, alin ba yung may number? Tingnan nyo lang yung number. Huwag nyo munang pansin yung sign. Alin ba yung may mas mataas na number? So, obviously, yung 5. Ano ba yung sign ng 5? Positive. Walang nakasulat. So, that means positive. So, yung sagot natin will be positive. Then, para malaman natin yung digits o yung numbers, yung numerical na kasunod ng ating sign,
isusubtract natin yung mas maliit doon sa mas malaki. So, 5 minus 3 is equal to 2. So, 5 plus negative 3 is equal to positive 2. Let's have another example. Negative 8 plus 2. So, ano ang magiging sign nito? Yung sign ng may mas malaking number. Or absolute value. Tingnan lang natin yung number. Tingnan nyo lang yung number. Ang mas malaki, obviously, yung 8. So, ano ang sign ng 8? Negative. So, negative yung ating magiging sagot. And so, 8 minus 2 is 6. Tandaan, ginagawa natin ito kapag magkaiba ang sign. Isa pang example, 3 plus negative 7. Alin ang mas malaking absolute value? Mas malaki yung nakikita yung number? Yung 7. So, yun ang susundin nating sign. Negative ang ating sagot. And, ima-minus natin yung mas maliit doon sa mas malaki. So, 7 minus 3 is equal to 4. So, 3 plus negative 7 is equal to negative 4. So, ito yung ating mga sagot, di ba? So, kung medyo nalilito kayo, isa yung ang kailangan nyo lang tandaan, pag magkaiba ang sign, alin ba yung mas marami o mas maraming negative? So, mas maraming positive. Dito, mas marami ang negative. So, malamang, negative yung magiging sagot. Dito, mas marami yung negative. So, negative yung magiging sagot. Yung dito, mas marami yung positive. So, positive yung magiging sagot. So, kung i-relate nyo siya sa algebra tiles, number line method, magkakaulam siya, mas maintindihan nyo itong rule method. So, sana may naintindihan nyo, yun yung paraan natin, tatlong method, dalawang situation ng addition of integers. Hanggang sa susunod natin pagkikita, kasunod naman natin ang subtraction of integers.